Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 3 April 2024. Mabilis ang basa lang at late na tayo. Dito tayo sa Kawikaan chapter 11. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan chapter 11 verse 1. Kasuklam-suklam kayawi ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Verse 3. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Verse 4. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Verse 5. May panatag ang landas ng tapat, ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Verse 6. Ang katwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Verse 7. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawala ang kabuluhan. Verse 8. Ang matuwid ay inilalayo sa pagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang verse 9. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Verse 10. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masama ay napapahamak. Verse 11. Dahil sa salita ng matuwid ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama ang lungsod ay nawawasak. Verse 12. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Verse 13. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan. Verse 14. Sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Kawikaan chapter 11 verse 15. Ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Verse 16. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. That's true guys. Kaya laging maging masipag. Kawikaan chapter 11 verse 18. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Verse 19. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Verse 20. Ang kaisipang masama kayawi ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kayawi ay kasiyahan. Kawikaan chapter 11 verse 21. Ang taong masama ay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maano ang nabubuhay sa katwiran. Kawikaan chapter 11 verse 22. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. May singsing ba yung baboy? Yung nguso daw ng baboy guys, tignan mo. Verse 22. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ngayon ko lang alam, linalagyan pala ng singsing yung yung baboy. Ako nga walang singsing oh. Okay, verse 23. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahintay lang ng masama ay kaparusahan. Verse 24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Verse 25. Ang taong matulungin sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Verse 26. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Verse 27. Kung mabuti ang hangarin, ito guys yung verse 26, okay naman magbigay ng pagkain, pero turuan nyo rin siya na magtrabaho para mayroon siyang pagkain. Kasi nga, diba, hindi naman pwede yung katulad ng mga ayuda ng ating government, bigay ng ayuda, diba? Pero okay naman yan. Kaya lang, ang gawin din natin, huwag naman tayo umasa sa sa parating ayuda. Magsumikap naman tayo magtrabaho. Huwag natin iasa yung pamumuhay natin sa government. Yun. Kasi
Para naman umasenso ang ating country, ang ating bansa, guys, kailangan tayo mismo ang magsumikap na magtrabaho para hindi maghirap ang ating bansa. Huwag tayo laging umasa sa ayuda. Okay, verse 26. Kasi tingnan nyo naman, ang laki-laki ng bansa natin, di ba? Kung lahat na lang ng ano is bibigyan ng government, syempre, kahit gaano man kayaman ang isang bansa, kung mauubos naman sa pamimigay ng ayuda, di ba? So, yun. Kaya kailangan magtrabaho lahat. Tama yung inaano ni President na bigyan ng suporta yung agrikultura para pag umani na, pag hindi na tayo aasa sa ibang bansa para mag-import ng palay, ng bigas, di ba? Kaya support tayo sa mga ni PBBM ni President Bongbong Marcos. Ayun, tulungan yung agriculture para pag umani, tayo rin ang makikinabang yan. Okay, verse 25. Ang taong matulungin sasagana sa pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Verse 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng botil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Verse 27, verse 27 guys, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay ikagalang, kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Kawikaan chapter 11 verse 28, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Verse 29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya nabubuhay. Kawikaan chapter 11 verse 30, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Kawikaan chapter 11 verse 31, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Kawikaan chapter 12, mahaba ba to? Kawikaan chapter 12 verse 1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Verse 2, si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Kawikaan chapter 12 verse 3, ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Verse 4, ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Verse 5, ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Ay itatanong ko nga pala, Father God, diba nakalagay dito sa Kawikaan chapter 12 verse 4, ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Pag ganito bang kanser yung masamang asawa, hindi ba siya kasi walang sa Pilipinas walang divorce, walang so ibig sabihin magtitis lang siya kahit kanser na sa buto yung asawa niya. Kahit ibig sabihin ng kanser sa buto guys, kahit pasaway na ganyan. So, ibig sabihin, magtitiis pa rin kasi, walang divorce sa Pilipinas. Okay, ang mahal-mahal kaya ng annulment sa atin. Okay, verse 5, dapat pag mga ganyan na guys, i-consider na i-divorce yung ganyan. Ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Verse 5, ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Verse 6, pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Verse 7, ang masama ay lubusang mapaparam at magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Pagka nagbabasa kayo guys, intindihin nyo rin. Ako iniintindi ko habang binabasa ko line by line Yung mga hindi ko maintindihan yung salita, yun lang hindi ko maintindihan. Pero yung, mababaw naman yung pagkakabigkas siya. Kasi, naman to aral naman to Yung teaching na lang itong book ng Kawikaan. Okay, verse 7, Kawikaan chapter 12, verse 7, ang masama ay lubusang mapaparam at di magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Verse 8, ang
Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutya lang. Verse 9, ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom na kasadlak. Ay, ang dami niyan, mapagkunwari. Verse 10, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mapagsik. Verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay sa lahat. Ulitin mo yung verse 11. Kawikaan chapter 12, verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay sa lahat. Kaya magsipag. Okay, verse 12, ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tontongan ng matuwid ay hindi magmamali. Verse 13, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Verse 14, ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Verse 15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Kawikaan chapter 12, verse 16. Ang pagkainis ng mangmang kaagad na halata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Verse 17, ang pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Verse 19, ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Verse 20, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Verse 21, ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Verse 23, hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Verse 24, balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, kaya huwag mabalisa guys. Ngunit ang magandang balita may dulot ng kasiglahan. Ulitin ko yung verse 25, Kawikaan chapter 12, verse 25. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot ng kasiglahan. Verse 26, ang payo ng kaibigan matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Verse 27, hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Kawikaan chapter 12, verse 28, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Bukas na itong chapter 13 guys. Okay, bukas na ito. Bye everyone, God bless.